We have been making our own researches, pulling up our own inquiries. This is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailun, who si Xie Zhijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Go Huaping. In the picture, where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Go o Go Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Go Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo. She left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself speaks volumes na. No? Again, nakakainis na time and time again, dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth kasi kailangan din natin yung kompletong katotohanan.
Which is why this is an open call to action, Mr. Chair. Sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon din siya, tumakbo din siya, humingi siya ng tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee, and I hope na people really try this time na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario. So, before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako kay Miss Go Waping. So, hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So, hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Diba? So, 1, 2, pangalan mo, yung Go Waping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China di ba? So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para, hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Ako nagkakamali, Al Jazeera Network, yung nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Guo, na itong si She Zhijiang, na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed mahaba kasi to, it's an excerpt of the video, that inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yon. So, ito. Wala kang kilala dito. Siya tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si She Zhijiang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go?
Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Ms. God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xie Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Xie Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is the partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already I'm not asking court anything about your na po. citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Miss Guo. So, etong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luistro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Oh. Sino-sino yan? It is from Jinjiang, Jinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Jinjing Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the Special Investor Resident Visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si
Miss Alice Go na hindi naman, wala namang kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And you said naman na you will only be into business with those you're very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing or 2 hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya. Itong Lin Wenyi. So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari din sa video, meron sinasabing yung Yatay Group. Ito yung company ni Mr. She Zhizang. And actually, itong business ni She Zhizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban, Tarlac. There's a picture na alos magkapareho siya. And do you know that itong si She Zhizang, link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon with human trafficking, extortion, and cyber scams, which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal POGO operations dito.